My dear brothers and sisters, the heart can mean at least two things. The heart means love-giving, and it can also mean life-giving. Love-giving. The heart is the symbol of love. That is why during Valentine's Day, we make hearts made of paper, hearts or chocolate in the forms of hearts, because heart symbolizes love. But today, we are being brought back to the scene at Calvary. Jesus died on the cross. And you know, the greatest symbol of love, aside from the heart, is the love of God dying on the cross. Hindi si Cupido ang simbolo ng pag-ibig, kundi si Kristo na namatay sa krus. Sabi nga ng Ebanghelyo ni San Juan, God so loved the world that He gave His only Son. He gave His only Son. God loves us. He gave His only Son. The heart, especially the Sacred Heart of Jesus, is a love-giving heart. But the Sacred Heart of Jesus is also life-giving. We know that our physical heart makes us alive because our heart pumps blood throughout our body. Kapag huminto ang pagtibok ng puso, hindi na ito magbubuga ng dugo na ikamamatay natin. Kaya nasa dugo, nasa puso ang buhay. Ganon din. Alam ba ninyo kung anong ikinamamatay ng taong ipinako sa krus? Hindi lamang siya nauubusan ng dugo, hindi rin siya makahinga. Habang ang isang tao ay nakapako sa krus, para siya makahinga, kinakailangang ihigit niya ang kanyang mga paa na nakatuntong sa isang bahagi ng krus. Kinakailangang itaas niya ang kanyang sarili sapagkat ang feeling na isang nakapako sa krus ay parang nalulunod. Kaya kung gusto ka nang mamatay, babaliin ang binti mo nang hindi mo na ito maisingkad, hindi mo na ito maitulak, at hindi ka na makakahinga. Yun ang tagpo sa Ebanghelyo natin. Inutos ni Pilato, batay sa pakiusap ng mga Hudyo, na siguruhing patay na ang mga nakapako sa krus. Kaya yung unang dalawang kasama ni Jesus ay binali ang kanilang mga binti upang hindi na sila huminga. Pero nung makita nila si Jesus na patay na, hindi na nila binali ang kanyang binti. Sa halip, ang isang sundalo ay sinibat ang kanyang tagiliran. At sabi dito sa Ebanghelyo, dugo at tubig ang dumaloy sa kanyang tagiliran mula sa sugat sa kanyang tagiliran. If you read the Gospel of John, these things are symbolic. He would not write this, he would not include this if it did not mean anything. He said that out of the wound of Jesus, blood and water came out. What do the blood and water symbolize? Water symbolizes baptism. Hindi ba? Tubig ang ginagamit sa pagbibinyag. At ang binyag ay nagbibigay buhay. It is a sacrament of life. Dati-rati, ang hindi pa nabibinyagan ay patay sa Diyos. Patay. Sapagkat siya'y nagmana ng kasalanang orihinal. Pero sa binyag, nililinis siya ng tubig ng binyag at binibigyang buhay. Tubig mula sa tagiliran. Dugo. Dugo na sumasagisag sa dugo
na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia kasama ng kanyang katawan, buhay pa rin. Ang taong walang dugo, mamamatay. Kaya ba hindi yung mga taong namumutla, sabi natin, parang nawalan ka ng dugo sa mukha, namutla, sapagkat ang dugo ay buhay. So mula sa tagiliran ni Jesus, umagos ang buhay. Dala na rin ng kanyang banal na puso. Isang pusong nagbibigay ng pag-ibig, isang pusong nagbibigay ng buhay. That, my dear brothers and sisters, is what we are celebrating today. The solemnity of the most sacred heart of Jesus, the image of which is in front of us. The Lord showing His heart, telling us, this much I love you. This much I want you to live. Yan ang puso ni Jesus. Nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay ng buhay. Mga ginigilig kong kapatid, sa araw na ito, habang ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus, hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, sana po ay matularan ko ang halimbawang ipinakita mo sa amin, ang magbigay ng pag-ibig at magbigay ng buhay. Amen.